Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Satisfaction at trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas ngayong Disyembre base sa Tangere Survey. Department of Agriculture dinagdagan pa mga palengke sa Metro Manila na magbebenta ng 40 pesos kada kilo ng well-milled rice. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naging produktibo ang buong linggo. Aktibidad ng Pangulo sumentro sa pagkilala sa iba't ibang grupo at ahensya ng gobyerno. Sinaksihan din ang pagpirma sa 5 infrastructure projects ng Department of Transportation. FIVOX at Office of Civil Defense pinaghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Sur at mga karatig lugar sa banta ng tsunami. Mga pasaherong pauwi sa mga probinsya dagsana sa iba't ibang terminal sa bansa. At presyo ng Noche Buena items inaasahang hindi natataas pa hanggang sa katapusan ng taon ayon sa Department of Trade and Industry. Sa detalye ng mga balita, naging produktibo ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakaraang isang linggo. Isa sa mahalagang aktibidad ng Pangulo ang pagsaksi sa pagpirma sa 5 infrastructure projects ng Department of Transportation. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Sa unang araw ng linggo, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang flag raising ceremony sa Malacanang. Dito kinilala niya ang mga kawani ng Office of the President sa kanilang naging papel para sa tagumpay ng OP ngayong taon. Isang Thanksgiving event din ang dinaluhan ng Pangulo at ni First Lady Luisa Araneta Marcos kasama ang iba't ibang sektor na buong taong nakasuporta sa mga layunin ng pamahalaan. Nagpaabot din ang Pangulo ng pasasalamat sa Malacanang Press Corps sa ginanap na year-end fellowship. Kinilala niya ang mga ito sa kanilang commitment na makapaghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Dumalo ang Pangulo sa parangal gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Aktibidad ito na kumikilala sa mga individual at ahensya ng pamahalaan sa kanilang communication programs. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang 23rd NEDA Board meeting sa Malacanang kung saan inaprubahan niya ang mga pangunahing irrigation at bridge projects, kabilang na ang 37 billion pesos na Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project at ang Accelerated Bridge Construction Project for Greater Economic Mobility and Calamity Response o ABC Project. Matapos niyan ay nanguna ang Pangulo sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas One-Stop Shop OFW Action Center kung saan matatagpuan ang iba't ibang serbisyo para sa mga OFW. Giit ng Chief Executive, hakbang ito ng pamahalaan para mapadali ang buhay ng mga OFW lalo na sa pag-aasikaso ng kanilang mga dokumento. Pinangunahan din ng Pangulo at ng First Lady ang pamaskong handog para sa OFW family na nagbigay saya at aliw sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Dito muli ring tiniyak ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga modern-day hero. Miyerkules, sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma sa 5 infrastructure projects ng Department of Transportation na layong mas palakasin pa ang turismo at pagbutihin ang transport system lalo na sa Visayas at Mindanao. Dito tiniyak ng Pangulo na mananatiling committed ang pamahalaan sa pagbuo ng mga proyekto na maghahatid ng kaginhawaan sa mga Pilipino. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang isang pulong kasama ang government key officials para pag-usapan ng panukalang pambansang budget sa susunod na taon upang suriin ito at tiyaking tutugma ang budget sa mga pangunahing prioridad ng pag-unlad ng bansa. Huwebes, dumalo ang Pangulo sa change of command ng Philippine Air Force na ngayon ay pamumunuan na ni Lieutenant General Arthur Cordura. Kasunod yan ang pagre-retiro ng dating Commanding General ng PAF na si Lieutenant General Stephen Pareño. Dito pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng PAF sa ilalim ng liderato ni Pareño at hinimok ang institusyon na patuloy na mahusay na gampanan ang mandato nito, lalo na sa pagtiyak ng territorial integrity ng bansa. Tinanggap din ng Pangulo si Japanese National Security Advisor Akiba Takeo sa isang courtesy call sa Malacanang. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatatag ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa at seguridad, lalo na sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea.
Iprinisinta rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng pera kung saan tampok ang mga hayop at halamang makikita sa Pilipinas na sumasalamin sa mayamang biodiversity ng bansa. At dahil sa bagong security features ng mga perang ito, binigyang diin ng Pangulo na mas mapapangalagaan ang perang pinaghirapan ng mga Pilipino. Biyernes, pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang ika-89 na taong anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng AFP kasabay ang paghimok dito na ipagpatuloy ang integridad at karangalan ng institusyon habang siniguro rin niya na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Ipinagmalaki ng Department of Agriculture na napababa at na-stabilize sila ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong taon. Ito'y sa kabila ng iba't ibang hamong kinaharap ng bansa, kagaya ng El Nino, sunod-sunod na bagyo at La Nina. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, kabilang sa napababa ang presyo ay ang asukal. Gayon din ang sibuyas na naging stable rin ang presyo. At kahit na patuloy ang problema sa African Swine Fever o ASF, hindi naman natin naranasan na kulang ang supply ng mga agri-commodity. Habang ang bigas, bukod sa napababa ay napataas din ang supply. Isang magandang kwento rito, yung bigas, bagamat nagkaroon ng pagtaas ay nakita natin na unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas at hindi tayo nagkukulang sa supply sa ating bansa. At narito na nga yung mga ilang programa kagaya ng Rice for All, yung P29 na para sa mga vulnerable sector. At ilulunsad natin itong Nutri-Rice at itong Sulit Rice. Ganun na rin yung paghuli ng napakaraming mga smugglers at yung pagpasa ng mga key na mga batas na nakakatulong sa sektor natin. Dinagdagan pa ng Department of Agriculture ang bilang ng mga palengke sa Metro Manila na magbebenta ng 40 pesos kada kilo ng well-milled rice sa ilalim ng Rice for All program. Mari nang mabili ang murang bigas sa Langaray Public Market sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Phase 9, Bagong Silang Market sa Caloocan pa rin, Cloverleaf Market sa Balintawak, Quezon City at New Marulas Public Market sa Valenzuela City. Samantala, ilang bagong lokasyon din ang binuksan para sa pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Matatagpuan ito sa Comuning Market sa Quezon City, Pasay City Public Market at sa New Las Piñas City Market. Dagsa na mga mamimili sa isang mall sa Cubao. Bukod sa mga damit, pamasko at iba pang pangregalo, makakabili ka pa rin ng mga Christmas decors. Ang presyo ng Christmas tree ay nasa 3,500 hanggang 2,000 pesos depende sa size. 5,000 hanggang 3,000 pesos naman ang presyo ng nutcrackers depende sa laki. Meron ding mga bilhin na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Makabibili rin ng lighting paroles na nasa 5,000 hanggang 2,000 piso depende sa size. 2,000 piso naman ang presyo ng hanging Santa Claus. Ang Christmas balls mabibili sa halagang 700 pesos kada isang dosena, depende sa disenyo. Meron ding mga plastic turotot sa halagang 100 piso. Patuloy naman ang pagdating ng mga pasahero sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Nag-aalok ng biyaheng panorte ang bus terminal. Ayon sa pamunuan ay umaabot sa halos 3,000 ang naitalang pasahero. Inaasahang tataas pa ang nasabing bilang sa mga susunod na araw. May nakaantabay na ring mga pulis sa lugar para mapanatili ang kaayusan bilang bahagi ng Ligtas Paskuhan 2024. Wala namang naiulat na anumang untoward incidents, pero mahigpit pa rin ang paalala sa mga pasahero kaugnay sa mga ipinagbabawal dalhin, kabilang na ang mga matutulis sa bagay at flammable materials. Kumuha naman tayo ng update hinggil sa pagdagsa ng mga pasahero sa PITX ngayong umaga. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Ace, patuloy ang mga pumapasok na biyahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Base sa huling tala, nakapagtala na ng mahigit 26,000 na foot traffic ang naitala dito sa PITX as of 7 a.m.
Patuloy na lumulobo ang bilang ng mga bahero dito sa PITX. Ayon sa pamunuan ng nasabing terminal, posibleng magdala ng pinakamaraming pasahero ngayong araw. Isa kasi ang araw na ito sa huling paghahanda bago sumapit ang Pasko. Sa tansya ng pamunuan ng PITX, posibleng umabot ng 3 milyon ang mga dadagsang pasahero sa terminal sa pagitan ng December 20, 2024 at January 6, 2025. Sa kabila ng dagsa ng biyahero, marami namang extra trips, kaya sapat pa rin ang biyahe ng mga provincial buses sa dami ng mga umuuwing probinsya. Palaging paalala ng pamunuan ng PITX na bawal magdala ng mga matutulis na bagay at anumang bagay na maaaring pagsimula ng sunog. Nakakalat naman ang mga pulis para sa karagdagang seguridad. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang December 23 ng pinakamaraming food traffic kung saan umabot sa mahigit 204,000 ang naitalang food traffic. Pero kahapon, nagtala na ng halos 230,000 na food traffic, kaya maaaring hindi nalalayo dito ang inaasahang bilang. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pagbansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Ilang araw bago magpasko, tumaas na ang unang 5% ang presyo ng ilang Noche Buena products. Napuna ito ng Department of Trade and Industry sa kanilang pag-iikot sa ilang palengke at pamilihan para tiyaking stable ang presyo ng mga bilihin. Pero ayon sa DTI, wala na silang inaasahang pagtaas pa ng presyo ng Noche Buena items hanggang sa pagtatapos ng taon. Naglagay rin ang DTI ng Noche Buena price guide sa mga pamilihan para sa impormasyon ng mga mamimili. Samantala, napuna naman ng Department of Agriculture na bahagyang tumaas ang presyo ng karne at manok dahil sa mataas na demand ngayong holiday season. Patuloy ang paalala ng Bureau of Immigration sa mga POGO workers na mayroon na lamang silang hanggang December 31 para lisanin ang bansa. Nasa 10,000 POGO workers na ang umalis ng bansa sa buwang ito. Kasunod na rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itigil ang operasyon ng POGO. Inaasahan ng BI na nasa 20,000 POGO workers pa ang aalis ng bansa bago matapos ang deadline. Binigyan na rin sila ng pagkakataon na mag-downgrade o ma-downgrade ang kanilang work visa upang maging temporary visitor visa o maging legal ang kanilang pananatili sa bansa. Bureau of Immigration, tuloy-tuloy ang kampanya laban sa mga foreign pedophile. Mga POGO worker hinimok na magpa-downgrade na ng kanilang work visa bago ang December 31 deadline. May balitang pambansa si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas. Nagpapatuloy ang mga hakbang ng Bureau of Immigration upang masawata ang ilegal na aktibidad ng mga foreign nationals sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na pinaigting pa ang kampanya laban sa undesirable aliens, partikular ang mga sex offender. Sa katunayan, naharang nila ang 7 pagtatangka ng mga dayuhang sangkot sa sexual crimes na makapasok ng bansa na mula sa Amerika, Britanya at Australia. Patuloy din na nakikipagtulungan ang BI sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan maging sa foreign immigration counterparts upang labanan ito. We have a partnership with the Center for Welfare of Children in creating a helpline for tips also on foreign pedophiles. So it's partnership with other government agencies. It's really important, and it allows us to have more channels, more portals, be able to submit information about illegal aliens in the country. Samantala sa issue ng mga foreign POGO worker, sinabi ni Sandoval na 18,000 visas na ang na-downgrade ng immigration at karamihan sa mga holder nito ay nakalabas na ng Pilipinas habang pinoproseso pa ang downgrading ng 9,000 iba pa. Binigyan din ng immigration na non-negotiable ang year-end deadline ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihinto ang operasyon ng mga POGO sa bansa. They only have until December 31 of this year to leave the country legally because
If they entered here legally, they worked here legally, we hope and we expect that they also follow the new direction of the national government and leave the country before December 31 after closing down their shops, closing down their operations here in the Philippines. Pagtitiyak pa ng Immigration Bureau, hindi mabablacklist ang mga dayuhang nagpa-downgrade at nakaalis na ng bansa bago ang December 31 deadline. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Jerome Toledo para sa Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na hindi na babalik sa BICAM ang 2025 proposed budget sa harap ng ginagawa na nilang pagrepaso dito ngayon. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na ibabalik pa sa dalawang kapulungan ng proposed budget sa susunod na taon na ngayon ay kasalukuyan dumaraan sa pagbusisi. Ayon kay Pangulong Marcos, walang procedure na kailangan itong ibalik sa BICAM lalo tapos at nagdaan na ito sa dalawang kapulungan. Paliwanag ng Chief Executive, nasa kanila na ngayon ang bola para silipan ng detalye ng line items na nakapaloob sa panukalang budget at mula doon ay determinahin kung ano ang dapat na ibawas at panatilihing mga proyekto na dapat pondohan. Ang mangyayari, sabi ng Presidente, pagkatapos na mabusisi nila ang 2025 budget, ay gamitin niya ang kanyang veto power para sa realignment ng pondo. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. At bagamat walang timeline ay tinakda at tiniyak naman ni Pangulong Marcos na bago matapos ang taon ay kanyang malalagdaan ang pambansang budget pero hindi na talaga kakayanin ng bago a 25 o sa araw ng Pasko. Nito sanang nagdaang Biyernes ang target na malagdaan ang General Appropriations Act, subalit kailangan nilang busisiin partikular ang mga proyektong nakabilang sa insertion na ayon sa Pangulo ay hindi kasama sa orihinal na budget request. Pagbibigay din ng Chief Executive, kailangang maging maingat sa magiging alokasyon ng pondo lalo't bahagi ng pambansang budget ay utang kaya't dapat lang na magamit ng tama ang inihahandang pera na gagamitin sa 2025. Maging maliwanag, hindi naman, it's not as if that we have, hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget napakalaking budget na savings. Hindi nga kulang-kulang Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Aabot sa 6.352 trillion pesos ang panukalang pambansang budget na para sa fiscal year 2025 nakatumbas ng 22% ng GDP at 10.1% na mas mataas kumpara sa budget ng 2024 na 5.768 trillion pesos. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Balita pa rin mula sa Radyo Pilipinas, pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na peking dokumento hinggil sa kanselasyon ng Service Recognition Incentive o SRI para sa kanilang mga personnel. Anila ito'y fake news at hindi dapat ikonsidera bilang legitimate o credible. Nilinaw ng PNP na ipinoproseso na ang SRI sa lahat ng kanilang tauhan para sa fiscal year 2024. Hinihikayat din nila ang publiko, partikular na ang kanilang mga personnel na maging maingat at suriing maigi ang isang dokumento na mayroong unverified information. Samantala, magsasagawa naman ng in-depth investigation ng PNP para mapanagot ang sinumang responsable sa pagpapakalat ng peking impormasyon. Tumaas pa ang satisfaction and trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Disyembre, batay sa ginawang non-commissioned top government official survey ng Tangere. Tumaas ng 0.60% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. habang tumaas naman ng 1.50% ang kanyang trust rating. Bumaba naman ng 2% ang satisfaction and trust rating ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tumaas din ang satisfaction and trust rating ni House Speaker Martin Romualdez habang nananatili pa rin bilang highest-rated top government official ng bansa si Senate President Francis Cheese Escudero. Mahigit 60% ang nagsabing tiwala sila sa Senate President. Ginawa ang survey noong December 16 hanggang December 19 sa 2,000 respondents sa pamamagitan ng mobile-based respondent application.
Nakuha ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at dating Senate President Tito Soto III ang unang pwesto sa pinakabagong 2025 election senatorial preference ng Pulse Asia. Kung sino-sino pa ang pasok sa listahan, alamin sa Balitang Pambansa ni Clazer Pardilla ng PTV. Nanguna sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at dating Senate President Vicente Tito Soto III sa pinakabagong 2025 elections senatorial preference na isinagawa ng Pulse Asia. Batay sa survey, nakakuha ng pinakamataas sa rating si Tulfo na umabot sa 62.2% habang 59.2% naman si Soto. Pasok din sa anim na nakakuha ng pinakamataas sa pulso ng bayan sina Senator Christopher Bongo, Ben Bitag Tulfo, Senator Pia Cayetano at dating Senator Manny Pacquiao. Umabante rin sa survey sina dating Senator Ping Lacson, television host si Willie Revillame, Senator Bong Revilla, Makati Mayor Abby Binay, sina Senator Lito Lapid at Amy Marcos. Ginawang survey noong November 26 hanggang December 3 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents. Sa May 2025, gagawin ang midterm elections. 12 senador ang iluluklok. Pagbobotohan din ang mga kinatawan ng Kongreso, opisyal ng mga probinsya, lokal na pamahalaan at barangay. Pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato na huwag makisawsaw sa mga proyekto ng pamahalaan. Tinatawag ani itong abuse of state resources. Giit ng COMELEC, ipaubaya ang pamamahagi ng ayuda sa mga ahensya na nakatutok dito. Mula sa PTV, Clazer Pardilla, Balitang Pambansa. Inaasahan naman napapalo sa mahigit 4 na milyong pasahero bibiyahe sa kabuuan ng holiday season sa port area sa Maynila. Si Bel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Maagang nakapag-book ng biyahe ng barko si Ronaliza, pero nahuli naman ang dating niya sa Manila Northport dahil sa traffic. Dapat kasi maaga, dapat na-traffic lang talaga kami. Kaya naiwanan kami ng barko. Sabi magantay lang daw kami tapos baka bukas or madaling araw, pero hindi pa sure na makasakay kami papuntang Cebu. Inagahan naman ni Ramsel ang biyahe patungong Pantalan para hindi maiwan ang barko patungong Zamboanga del Sur. Alaw na po, nag-ano na po ako, alaw ng madaling araw. Masyado traffic. Sagot naman ng Philippine Ports Authority para sa mga naiwan ng biyahe sa barko. Depende yan kung paano sila naiwan. Ang nangyayari kasi dyan usually, they have to book online kung talagang gusto nila ng sigurado na trip sa kanilang biyahe. Pero sakali man na pumunta sila sa Pantalan and wala ng mga ticket, maaari silang magantay hanggang sa magbukas ulit yung shipping line. Pero mas maigi pa rin aniya na bumiyahe na mas maaga, lalo na ngayong traffic patungong Pantalan. Mahigit 4.5 million ang inaasahang passenger traffic sa mga Pantalan simula December 15, 2024 hanggang January 5, 2025. Mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraang taon na 4.3 million na pasahero. Dahil ito sa dumaang bagyo noong mga nakaraang buwan kung saan bumaba ang dami ng pasahero noong Nobyembre. Nitong Biyernes, umabot na sa 700,000 ang passenger traffic. Payo pa ng PPA, mas maigi na mag-book ng ticket online para maiwasan ang pagiging chance passenger. Mas pinaganda pa ng PPA ang serbisyo sa mga Pantalan para sa maginhawang biyahe. Pagdating sa service naman ng PPA, like for example, yung ating mga passenger terminal, mas pinalawak na, saka dinagdagan na rin natin yung mga seating capacity natin dyan. And also, meron din tayong mga separate room, like for example, sa mga PWD at saka sa mga puntis at bata. Kung makikita nyo dyan sa Northport, binuksan na yung children's room. Meron din tayong playroom at prayer room para sa mga kababayan natin na nag-aantay. All year long naman, okay naman at gumagana yung ating mga water refilling station, pati na yung ating mga charging station. Nagbabala naman ng Philippine Ports Authority sa pagpapabook ng ticket sa mga fixers. Yes, paalala lang po natin, kasi nagkalat pa rin yung mga fixer na nasa labas ng Pantalan. So ito we can control dahil nasa labas po sila ng mga Pantalan. Ito yung mga tao na nag-aalok ng
ticket kapalit ng mas mataas na presyo at kapalit ng makakapasok daw agad. Naku, wag po tayong maniniwala dahil ito po yung mga scammer. Triple po yung inaalok nila na presyo ng ticket, and at the same time, hindi rin po ito reliable dahil ito po hindi naman mga empleyado ng mga pantalan. So, mas maganda po kung mag-book online at wag pong maniwala sa mga fixers. Huwag din maniwala sa mga fixers na nag-o-offer ng travel insurance dahil kasama na sa binabayarang ticket ng travel insurance. Paalala rin ng pamunuan ng pantalan na huwag madala ng mga ipinagbabawal sa biyahe, kagaya ng mga inuming nakalalasing at matutulis na bagay. I-check din ng mga pupuntahang LGU kung may local ordinance sa inilabas sa mga pupwede at ipinagbabawal na dalhin. Nakikipagtulungan din ang PPA sa iba pang ahensya, kabilang ang Philippine Coast Guard, Marina at mga shipping lines, lalo na't may binabantayang bagyo at shear line. Sa ngayon, wala namang kanseladong biyahe sa mga pantalan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Papalayo na ang bagyong Romina sa may bahagi ng Kalayaan Island at wala nang magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero patuloy pa rin po magpapaulan sa maraming lugar ang trough nito. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Sir Chris Perez. Magandang umaga po, Sir Chris. Magandang umaga din po. Sa ngayon nga patuloy na kumikilos palayo ng Kalayaan Island itong bagyong si Romina, at dahil dito ay nagpalabas na tayo ng huling Tropical Cyclone Bulletin kanina alas 5 ng madaling araw. Wala na rin pong warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit inaasahan pa rin ng mga pag-ulan sa may bandang Palawan area dahil sa trough nitong naturang tropical depression. Samantala, dito naman sa Metro Manila, saan natin magiging maulap ngayong araw na may mga mahinang pag-ulan na dulot naman ng amihan. And so far, wala naman tayong inaasahang bagyo na susunod or mabubo within this week. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Si Chris Perez nag-uulat. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Chris Perez. Samantala, naging pangunahing atraksyon naman sa Tarlac City ang Belen ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa makulay nitong lighthouse, nagmistulang din itong nasa gitna ng Candyland. Silipin yan sa Balitang Pambansa ni Trixie Manalili ng PIA Central Luzon. Dinarayo ngayon sa siyudad ng Tarlac ang Armed Forces of the Philippines o AFP Belen na pangunahing atraksyon dahil sa mataas at makulay nitong lighthouse na mistulang nasa gitna ng Christmas Candyland. Ang pinakamansahan po kasi nito ay yung makikita niyo po lighthouse siya. Sinisimbolize niya yung guiding light ni Jesus Christ. Kasi siya yung nagbigay siya yung nagligtas sa atin at nagbigay ng kapayapaan. Bukod sa nativity scene na nasa barko, agaw eksena rin ang malaking eroplano at tangke na sumisimbolo sa tungkulin ng mga kasundaluhan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Yung inspiration po namin dito yung sakripisyo po ng ating mga kasunduluan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Kahit na sa ganitong season po, kahit na Pasko, imbis na sa kanilang mga pamamahay lang, na ginagawa pa nila ang kanilang mga trabaho. Patok din na pasyalan ng AFP Belen, lalo na sa mga bata. Maganda po. Saka masaya po yung mga bata. Madami lalo na po dun sa taas. Yung Santa Claus, maganda po. Ilang araw bago ang pagsapit ng Pasko, damang-dama na ang diwa nito, hatid ng mga naglalakihan at naggagandahang Belen, gaya ng AFP Belen na maaaring pasyalan dito sa probinsya ng Tarlac. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Trixie Manalili para sa Balitang Pambansa. Namahagi ng 60 million pesos na tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkang Canlaon, kung saan nakalaan ng 30 million pesos para sa lungsod ng Canlaon at ang natitirang 30 million pesos naman ay para sa lalawigan ng Negros Occidental. Samantala, pinangunahan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. ang turnover ng pondo sa Regional Task Force Canlaon, katuwang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ang mga kinatawa ng disaster management.
Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.